Sabado na naman nga kaso ginising ako ng inis. Paano ba naman? Flat si Tisoy at may ride kami papuntang Sula Bridge. Kaya maaga-agang jempo ito. Mabuti na lang meron akong tropa na pamangkin ni Henry C. At hindi nagdalawang isip na ipahiram sa akin yung MTB niya. Siyempre agad-agad ako pumunta. Mahirap na baka magbago pa yung isip. At sobrang nagulat ako nung nilabas niya na yung MTB niya. Sobrang ganda kaya natakot ako baka magasgasan ko. Mahirap na baka mapabenta tayo ng kidney nang wala sa oras. Medyo inulan pa nga kami papunta sa may 7-Eleven Rawis. At pagdating namin nag-aantay na si Boss Brian at si Boss Pau. Halos kasunod lang din namin dumating si Boss Sunny. Syempre di mawawala yung napakasarap na French vanilla. Maya-maya pa ay dumating na rin si Boss Clouds. At syempre bago na naman yung suot. Napadaan nga sa amin si Simon kasama yung mga teammate niya sa UCAP o United Cyclist of Albay, Philippines. At papunta rin daw sila ng Sula. Kaya nag-decide kami na sabay-sabay na lang. Sila, kita nyo naman, tindigan pa lang parang pang Tour de France na. Maya-maya pa ay dumating na si Boss Marion na parang Derek Ramsey yung datingan. Kaya mapapakagat-labi ka na lang talaga. Sa awa nga ng Diyos ay after 30 minutes ay dumating din si Boss G. Ang taong sa pedal laging G pero lagi ding late. Pagdating nga ni Boss G ay rekta take off na kami. 6:30 AM na rin kasi at ayaw namin tanghaliin bago makauwi. Galing Rawis ay naglalaro lang sa 20 hanggang 25 yung takbuhan namin. Nagulat ako dahil sobrang chill lang. Di ko alam kung nagkakapaan yung mga to o baka naman nagre-reserve lang ng lakas para sa mga ahon mamaya papuntang Sula. Tignan nyo naman yung datingan ng mga kasama ko. Kapag sila talaga yung mga kasama mo mag Saturday ride talagang mapapapedal ka kahit tinatamad ka. Lalo na tong mga member ng UCAP, mga bata pa at mga maninipis. Syempre pag manipis, mabilis akong may iwan. Naging steady na nga lang yung pacing hanggang makarating kami sa Santo Domingo. Pero nagbago yun lahat nang dumating kami sa Lusong. Halatang uminit na yung mga tuhod ng mga kasama ko at na-stretch na yung mga kasukasuan. 7 weeks pa nga lang ako nagpepedal at second time ko palang magsusula bridge ulit. Kaya medyo excited din ako. Pagdating nga dito sa huling Lusong bago yung mga ahon medyo pumuesto ako sa unahan. Sinulit ko na yung pagkakataon para ma-videohan sila lahat. Dahil sigurado kapag nagsimula na yung mga ahon, kahit anong gawin ko at kahit sinong santo pang tawagin ko, ay sigurado di ko rin sila mahabol. Nagulat nga ako dahil bago dumating sa mga resort biglang sumulpot si Boss Eric aka Piolo. Ang idol natin na lagi napapasabak sa gin. Pero pagdating sa pedal, laging G pa rin. Nagsimula na nga yung kalbaryo ko. Walang tigil na yung mga ahon. Banayad lang to para sa kanila pero yung heart rate ko naglalaro na sa 170 to 175. Medyo nakakadikit pa ako kahit papano. Kaya lang paubos na ako. Di ko alam kung malalakas ba talaga tong kasama ko. O baka naman meron silang nakatagong oxygen tank sa mga katawan nila. Ang bilis pa rin nila nakalayo kahit pareho naman kami ng hangin na nila langhap. Ang unfair, di ba? Kaya wala nang intro, ayun, solo ride na ako agad. Ang sarap ba magbike? Parot. Akala ko nga sa Sula Bridge na nila ako aantayin. Pero nagulat ako nung nakita ko sina Boss Mario nakahinto doon sa may bagong maglusong. May naiwan pa daw na isa at babalikan daw nila. Kaya sabi ko sige, mag-aantay na lang ako dito. Pero rason ko na lang din yun para makapagpahinga. Dumating na nga si Boss Pau at kumpleto na kami ulit. At ngayon sisimulan na namin yung mga ahon. Medyo ramdam ko na nga yung pagod pero si Boss Mario parang binibasic lang lahat. Imagine lahat ng ahon dito tinayuan niya lang lahat. All the way talaga. Tignan mo naman kung gaano kagaan yung pedal. Parang lumulutang lang sa hangin. Nadaan na nga sa tiyaga at sa papiso-pisong sipat, dumating na rin kami sa Sula Bridge. Hindi ka talaga madidisappoint sa ruta na ito. 30 kilometers lang siya galing Daraga pero talagang tatagaktak yung pawis mo. At ngayon papunta na nga kami sa exciting part. Syempre yung tambayan at food trip. Medyo maaga pa nga para mag-lunch pero nag-decide ako na kumain na ng kanin. Mas okay na to yung makaramdam ako ng busog kesa makaramdam ng gutom habang sumisipa kami pa uwi. Mahirap na, baka magdilim yung paningin ko. Nangyari na sa akin yun kaya ayoko na maulit. Pagkatapos nga ng konting kwentuhan at yabangan nagpaalam na si Boss Brian at si Boss Mario na mauuna na daw sila pa uwi. Mabagal daw kasi kami. De, joke lang, meron daw silang kailangan na sikasuhin. Pero parang ganun na rin yun. Syempre, andito na lang din kami kaya nag-decide na kami mag-picture-picture. Syempre, para merong pang post sa Facebook at pang story. At ang pinaka-importante sa lahat, pang ebidensya. Kapag andito ka rin talaga nakakahinayang hindi sulitin yung napaka-aesthetic na vibe. Pati na rin yung pakiramdam na parang nagiging nostalgic. Pagkatapos nga ng konting photoshoot nag-decide na agad kami sumipa pa uwi. Medyo sumasakit na yung araw at napakarami pa ng aahuni namin pa uwi. Nagpaalam na rin pala sina Simon at yung team UCAP na mauuna na daw sila. Magsa-side trip pa kasi sila sa Skyline at Mayon 360. At pag nabitin pa baka pumunta pa raw sila ng Atimonan. Medyo tumodo pala si Boss G nung papunta sa Sula Bridge. Kaya nung pabalik medyo nalolobat na siya. At nabanggit din sa akin ni Boss Mark na yung kasama naming isa ay medyo matagal din pala nahinto at nagpahinga sa pag-ensayo. Malapit na rin pala kami dun sa pinakamatarik na ahon na raranasin namin pa uwi. Ito yung gusto ko rest backan dahil pinatuko
nalungkot ako nung nakaraan. Kaya sobrang natuwa ako nung naresbakan ko. Kaso hindi ko sigurado kung lumakas ba ako. O baka dahil this time naka-MTB lang talaga ako. Pero okay lang yun, ang importante hindi tumukod. Counted na rin siguro yun. Dinire-diretso na nga lang namin yung pagsipa at nag-regroup na lang kami dito sa may 7-Eleven sa sentro ng Santo Domingo. Masarap ba magbike? Parot! Habang inaantay nga namin si Boss Pau ay nagpaalam na si Boss G at si Boss Eric na mauna na daw sila. May mga kailangan pa kasi asikasuhin. Halos 30 minutes na kami nag-aantay sa 7-Eleven na makareceive kami ng chat galing kay Boss Pau. Nagka-cramps na daw siya kaya nag-decide na kami na balikan siya. Sula Bridge Ride Part 2. De, joke lang. Pero seryoso, para sa aming mga siklista normal na yung ganitong mga senaryo. Dahil lahat na nagpepedal alam ang pakiramdam na nagsisimula pa lang at nagsisimula ulit. At para sa akin wala talagang siklistang mahina. Meron lang talagang ensayado at hindi ensayado. Kaya respeto sa lahat na nagpepedal. Pagbalik nga namin ay nakasalubong pa rin namin si Boss Pau na nagdadahan-dahan ng pedal kahit nagka-cramps na. Kaya sabay-sabay na kaming umuwi. Bago matapos tong video ay nais ko patiin ng shoutout si Idol Jared Araw, si Boss Joric De Los Santos at si Idol 7 Moralejo Alforte. At maraming salamat ulit Boss Mark sa pagpahiram mo ng MTB mo sa akin. Saan pa kaya maganda pumunta next? Suggest lang kayo dyan sa comment section. Whew! Ay, next time ulit sa vlog na libangan na may konting baka naman. Woohoo!